Wow, very crunchy. Amazing! Masarap. Grabe. Sobrang yummy po. Lalo na ang gravy. Masarap. Alam mo yung lasa niya na parang meron siyang kasamang tunay na karne. Pero ang totoo, balat ng saging lang siya. I love it. Perfect. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Gagawa tayo ngayon ng masarap na ulam. Kakaiba itong recipe na ito dahil balat ng saging ang ating gagamitin. That's right! Tama po ang iyong narinig. Balat ng saging. Super trending po ito ngayon sa YouTube. So dahil na-amaze ako, pinanood ko siya and so far, magaganda naman yung mga nabasa kong feedback. Kaya I decided na gawan ko siya ng version para ma-share din sa inyo itong kakaibang recipe na ito. So, are you ready? Let's get started! So, first of all, babalatan muna natin siya isa-isa. Then, wag po natin isama ang tangkay dahil matigas na po iyan. So, gagamitan natin siya ng gunting and dahil dito sa Israel, ganito po yung saba namin. Hindi po siya ganun katulad sa Pilipinas na matigas ang balat. So, dapat dahan-dahan ang pagbabalat para hindi siya masira. So, yun guys. So, tapos na. Or atin naman itong huhugasan maigi. Tapos, iis-isin natin. Then, ito, anong gagawin natin dito? Siyempre, itatapon na natin. Kasi nga, balat nga ang kailangan natin eh, di ba? Joke! Gagawin ko natin itong banana Q or maruya. So, tara, hugasan na natin ito. So, I know, nawiwirduhan kayo sa ating gagawin today. Pwede nyo pong i-search sa Google kung ano po ang benefits ng pagkain ng balat ng saging. Sa mga hindi po nakakaalam, edible po ang balat ng saging. Edible siya as long as huhugasan natin itong maigi. So, mamaya, pagkahugas po natin ng ilang beses, pakukuluan naman natin siya ng 2 to 3 minutes. To make it sure na malinis na talaga siya. So, pagkatapos nating is-ising mabuti at hugasan ng paulit-ulit, pakukuluan naman natin siya sa loob ng 2 to 3 minutes. So, ngayon, pwede na natin siyang hanguin. So, after nating hanguin, hugasan uli natin ng isang beses. Then, palalamigin na natin. Set aside and let it cool. Okay, so habang pinapalamig natin ang ating saging, tagtarin muna natin ang ating sibuyas. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가
널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘 영원히. So ngayon, paghahalo-haluin na natin lahat ng ingredients. So first, ang ating chopped banana peel, ang ating onion and garlic, 1 egg, salt and pepper to taste, breadcrumbs, oyster sauce, vinegar. At the end of the video, ilalagay ko po lahat ng complete list of ingredients. So, halu-haluin. And this time, ang remaining egg. Mix all together. And lastly, ang ating all-purpose flour. By the way, pag nakita po natin medyo sticky pa siya, pwede po tayo magdagdag ng harina. Dahil mahirap po itong i-form pag medyo sticky pa siya. So, malalaman nyo naman po yan eh. So, magdagdag lang po tayo. Okay, ang gamit ko po na breadcrumbs is panko. Then, kung sa tingin ko ay okay na yung consistency niya, ipo-form ko na siya rekta sa breadcrumbs. So, ilalagay ko siya sa plate para mas madali ko siyang ma-form. So, after natin ma-form one by one, ilalagay naman natin siya sa loob ng ref para tumigas siya lalo at ma-hold niya yung shape para mas madali siyang iprito maya-maya. So, habang nasa ref siya, gagawa tayo ng masarap na sauce. Ang mushroom po na gagamitin natin is dapat yung slice na siya. Pero dahil ganito lang yung available dun sa tindahan na pinagbilhan ko, no choice ako kundi slicing siya one by one. Tada! Ready na ang ating mushroom. So, let's get started! So, first of all, hatiin muna natin ng butter. Kalahati muna ang ating ilalagay. Then, saka natin isunod ang mushroom. Then, ang ating salt and pepper to taste. Ating asukal. Saka natin ilagay ang ating another half of butter.
Then, sa isang bowl, pagsamahin natin ang 6 tablespoons of flour and 3½ cups of water. Then, saka natin ihalo sa ating mushroom. So guys, pagkatapos natin ilagay ang tubig sa mushroom, pwede na nating isunod ang beef cubes. Nalimutan ko kasi. So, ngayon naman, oyster sauce and ang ating beef cubes na nalimutan kong ilagay sa umpisa. So, wag tularan si Ems. So, pag nakita nyo ganito na yung consistency niya, sticky na siya, okay na po ang ating gravy. Tapos na ang ating masarap na gravy. So, this is it. Ngayon naman, ipiprito na natin ang ating banana peel patties in a low-medium flame only. So, fry it in 2 to 3 minutes, side by side. Okay, jaran, okay na ang ating banana peel patties. So, pre-taste naman tayo ngayon. Tikman natin. Wow, narinig niyo yun? Very crunchy. Wow. Ang sarap. Parang hindi siya galing sa balat ng saging. Sobrang yummy. Very crunchy. Tatry natin ng may gravy. Para siyang mayroong lahok na tunay na karne. Yun po yung lasa niya. Panalo. Ngayon naman, tatry natin siya na may kanin. Panalo. The best. Perfect pang ulam. So, these are the complete list of our ingredients. So, for the patties, we need 7 banana peel, onion, garlic, 2 eggs, 1/2 cup of breadcrumbs, 1/2 cup of all-purpose flour, and 1 teaspoon vinegar, 2 tablespoons of oyster sauce, and salt and pepper to taste. So, yan po yung kailangan natin sa patties. So, ngayon naman, i-discuss natin ang para sa sauce. 1 teaspoon of sugar, cubes, pork cubes ang gamit ko po dito, and 100 grams of butter, 6 tablespoons of all-purpose flour, 1 tablespoon of oyster sauce, salt and pepper to taste, mushroom, and 3½ cups of water. So, yan po yung para sa ating sauce. So, I hope may natutunan po kayo sa topic natin for today. And if you enjoyed this video, please give me a thumbs up and let me know if nagustuhan nyo ang ating topic for today. God bless! Thank you po!
Salamat ng marami. Till next time.